Karambola sa DWIZ. Programang sasaluhin ng iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Matalinong usapan na naiintindihan kahit ng masa. Matalinong usapan na walang pinapanigan. Matalinong usapan na walang kinatatakutan. Karambola sa DWIZ. Kasama sina Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Laksamana at ang kanilang mga matitinding bisita. Karambola, usapang pinag-iisipan, tatalakayin, hihimayin. Karambola sa DWIZ, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWIZ 882, ang himpilang may todong lakas. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, Karambola, DWIZ 882, Aliw Channel 23, July 3, 2026, Friday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana at ang ating Friday special. Po, blowout namin sa inyo. Nandito si Mark Santos, ang congressman po ng Las Piñas. Good morning sa inyong dalawa. Magandang umaga. Oh. Paano Jonathan, maya-maya, wala na namang rally. Siguro hindi na babara sa traffic. Okay. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Pwede nyo kaming i-text 0966-465-8485. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Comment! Yan ang pinakamaganda. Maski sa text, maski sa YouTube, maski sa Facebook, we're entertaining your comments. Kahit anong komento po. Kahit nagmumura. Pro, anti, middle of the road. Huwag naman magmumura, lalo na pag traffic enforcer ng LTO. Okay. Huwag niyo murahin. Mapapanood po ang Karambola sa nationwide pa rin. On Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron yan sa Signal 23, Sulit TV 25, Satellite 23, TV Plus 27, at GMA for the Box 25. Good morning. Good morning. Wala kayong gustong batiin? Well, simulan natin sa good news. Batiin natin, pare. Sino? Alex Ayala. Naku. Pare, second victory Yes. niya. Third round na siya. Oo. At Dalawang... ang ganda ng mga lead, mga head. Ayala, Smokes Joint. Joint. Smokes Joint. Joint kasi yung pangalan po nung tinalo naman niya. Smokes Joint, Joint. Oo. Para atang... Pero maganda itong panalo Baka magalit dyan yung tinalo ideya. siya dati nito at in fact sinabi niya, dinibdib niya yung pagkatalo sa kanya nito last year So, sa nakabawi Australia. siya. Kabawi siya. At hinabol niya. First set talo Oo, siya. Talo siya first set. Sabi ko, Tapos second, third, murder yung kalaban. Zero yung third set, no? Siniro niya yung kalaban. Para 6-0, no? Kasi home court daw niya yun eh. Sa dami ng Pilipino. Wimbledon, Home court niya yun. Ang Pilipino ang nandun. Yung Polish. Si Watek. Swatek. Swatek, ayun. Tinalo niya na yan. Tinalo na niya, pero you Sa never Miami can Open. Miami pero Open, siyempre, You iba never na can to eh. tell, pare. Ano yan eh. Wimbledon to What eh. in the Pero pressure. tingin ko si Alex is nasa peak niya ngayon. No? Ganun, wala pa, tingin Wala ko. pa. Kasi ang Asian daw, matagal mag-mature yung katawan na muscle yung lakas. Hindi ka mukha ng Caucasian. Bata pa eh. ng mga ano sports, na. Oo. institutions, pinag-aralan nila.
mas madaling mag-develop ang muscles. Is it because of the nutrition siguro? Could be, ano na rin, and, DNA na rin. Oh, DNA na yan. DNA, oo. DNA. Pero Ang yun na, Asians pinag-usapan natin kahapon. Ako naman, naniniwala ako sa mindset, bro. Which is, nahahasa yan through experience, through training, yung paligid, ganyan. Si Alex, mukhang yun na nga. Paakyat no? doon sa Paakyat. in that. Tsaka Rafa Nadal Academy yan. No? Hindi basta-basta yung training May camp niya. theory no? dyan si, what's his name? Tipping Point. Si Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell. Yung 10,000 hours. To become really good in anything, you have to spend 10,000 hours Wow. of training. Oo. Ang example nila doon, yung Beatles. Beatles. The Beatles. So, ngayon, ang ginagawa, bata pa lang, kung merong potential sa tennis, golf, whatever, tinetrain na. So they can reach the 10,000 hours by the time they're in their late teens. Gano'n kailan maaga simula, ano? Oh, bata pa lang, 5 years old, 6 years Training old. nila, no? Iba Kaya talaga. nakikita mo, may mga kumipera yung magulang. Pinag-golf ng mga ganong edad lang. Laro-laro lang. Yeah. Ako naman, if I may, ito pinag-usapan natin itong kahapon, ikaw athlete ka dati, bro, and all that. Na, Malaki na laman yun. hindi, yung mindset at heart, kasi meron, talent is not enough eh. Even the body is not enough. Lalo na pag nakatikim ng konting talo, konting adversity, may bata na, uy, hindi ko pala kaya to, hindi pala ako ganun kagaling. How do you, ikaw, nung athlete ka, how did you surmount those kinds of challenges? You never doubted yourself. I pag never ganun? had that. O matitindi mga coach mo siguro, pagtulak sa'yo, pag gano'n sa'yo. Hindi, O pag-shield sa'yo, ayan. Hindi naman thinking too much ang athlete. Ano ba? Kaya ako Hindi ka natatalo nun? natatalo, but you don't think about it. Yun ang sinasabi. Sinasabi lang mindset. Ano, invento lang yan ng mga analyst. Para may trabaho sila. Tama. Mindset, ang mga Kabayaran yung mga consultant na psychological. analyst. Yeah, mindset. Is it a cultural thing? Parang sa ating mga Pilipino? Well, Hindi. I don't know. ako ba? I don't know, mindset. Wala sa akin yun. Hindi, sinabi natin yung Beatles, no? Parati kasi nasa joint yung mga Beatles. Kaya Which is why, again, Kasi alam mo, kaya ang ibig sabihin ng mindset, palagay ko, ang ibig sabihin ng itong mga Okay, sige. nag-iimbento mga analyst na to. haka-haka. Confidence. Confidence. oo. Kumpiyansa. It all boils down to confidence. Kung kumpiyansa ka, ano yung mindset? Hindi na kailangan nyo. Ngayon, paano ka magkakaroon ng kumpiyansa? Kung naghanda ka ng husto. Kung hindi ka naghanda, wala kang kumpiyansa, and therefore, madaling bumigay yung isip mo. Lalo na pag yung kalaban mo, napaka-top seed. For example, kayo nung Ateneo, Lasal or something. Si Alex siguro, Isablayenko, tinitingnan niya. Yun nakakaano ng yung confidence yun eh, na shit, kaya ko ba talaga to? Kaya ko ba siya? Hindi Eh, nga, world kung may champion to eh. preparation ka, alam mo sa loob mo, sa puso mo, naghanda ako ng todo rito. Kaya ko to. Whatever Oo, happens, kaya ko to. Parang gano'n. No? doubt sets in kapag hindi ka prepared. Yes. Preparation is everything. Confidence. Yung confidence. Confidence level. So malaking yung mga bagay, analyst, tigil na nila yan. Kumita na sila Well, dyan eh. Which is why it's controversial. Kaya yung mga iba nga, sabi ko nung kahapon, nagbo-bootcamp. Pupunta sa open ocean, mga doon nagte-training para yung mindset mo, kaya ko to, para pagdating ko sa court, iba na ang laro. Baka magaya naman yan dun sa, sa baler. Baka gano'n ang mangyari. Sobrang training naman, di ba? Oo. Yung theory na yan, ewan ko, ilan lang naniniwala dyan. Lahat naman na ang dami nagcha-champion. Araw-araw may nagcha-champion, hindi naman ginagawa yung mga ganyan na mindset. Pero malaking bagay dito, Kuya Conrad, Kuya Joel, yung crowd. Oo, malaking Parang bagay yan. Hinebra ang dating doon sa Wimbledon eh. Naiibahan yung mga... Yun! Oo. Part of confidence. Yes, tama. Kapag kampi mo yung crowd, iba ang kumpiyansa mo. Oo. O, di ba? Confidence.
Tsaka ina-expect ng crowd na mananalo ka, parang gano'n, meron kasama Pero gano'n. main ano? builder ng confidence is preparation. Yes, Yung training. training talaga. Yung mga top Ngayon, athletes. kung ganyan. alam mo, lugin-lugi ka sa training dahil ang galing ng coach nun. Tayo, Pinoy lang tayo. Pinoy lang. Tapong wala tayong pera. Walang pera. Kaya yung ating mga golfers, natatalo kasi hindi naman sila well-coached, well-trained, hindi eh. Pero sheer talent, nakakarating sila sa LPGA. Halimbawa, si Pagdanganan, no? Bianca. Pagdanganan, no? Pero yung mga nakalaban nila, kung sa academy nagpunta yun. Tsaka ang training nun, iba talagang... Mga training. Isa pang So, may lugi rin ang mga medyo mahihirap na bayan. Pero malalaki pala ang presyo dito. Ayan, no? pasok dyan yung sa World Cup. Ano yun, yung, Oo. yung Cabo Verde. Mahirap na bansa yan, pero tingnan mo yung mga tinatalo nila. At yung level of confidence nila. ano? Matindi rin. More of the exception. More of the exception. Well, ito, Ang kailangan nangaharing uri sa World Cup pa rin ay the rich countries. Of course. Europeans pa rin. Yung mga Europeans pa rin. Europeans. And South America. Korea, Japan. Because of the tradition in South America. Oo. Pero ito, Kasi yung mga football players nila, they're idolized. Tapos they're earning Lionized yung by mga the yan. millions. Parang demigod Sila yun sa Messi, kanila, no? Yung mga athletes, pero ito, pare, Messi, kailangan Ronaldo. mag-congratulate din natin to, pare. Si EJ, si Ernest John Obiena. Pare, Nanalo na naman. kapapanalo niya ng he's Gold back to his medal na winning naman, ways. So, gold medal sa Galing, oh. sa Congratulations, Rafasian Austrian Open, pare. Wow. At mga kalaban niya rito, mga world class tinatalo niya. Galing, oh. Actually, sila eh. They have Ah, that verified meron- air. may na- elite. Ilan lang sila, mga anim. wala lang Nasa sila elite dyan. siya. Pero nasa ang training niya sa Amerika nung araw, si EJ, ano? At saka ngayon, he does the tour. Pare, umiikot siya Umiikot talaga siya, sa no? Europe. At, ang hirap nun, dala-dala niya kasi yung poles. Pare, sa bagay, nadidistong kayo na. No? Pero isasakay mo sa aeroplano. Nun, uy, mabalik tayo. Pero yung ganyan, yung field ni Obiena, yan ang hindi dapat i-intellectualize ang sports eh. Oo. We're intellectualizing it too much. Daming analyst. Pati si Chot Reyes. Mga mga parang ini-intellectual. One step backward, three steps forward. Mahirap yung nag-i-step backward. Pero Pare, mukhang baka napalitan na. matuluyan ka. Ang Mukhang napalitan sports, na, oh. training, period. Ganun lang. Jimmy Alapag na yata ngayon. Uy, si Jimmy Alapag Jimmy nandito Alapag na. na. Pero galing sa ano yan, ha? Sa Stop intellectually it. Miami Heat Hindi po, yata si hindi. Jimmy, no? Nag-training He's ka. back, Siyang coach Assistant ng coach ni, nung Well, hindi, nabalik- Philippines. So, yung kamukha yung kaso ng Ateneo, kung saan na napunta. Oo nga eh. Nasaan na ba? Wala. Di ba pinasukan na ng CIDG, pinasukan na ng Department of Labor? Lahat. Parang for Lahat eh. resolution na yung case nila sa DOJ yata, CIDG, oh. Ano ba kaso? Hindi, may... Wow, hindi Anong ako kaso? abogado. Sabi hazing daw. Nadinig ko yung hazing. What a Hindi, stupid hindi. case. Hindi, Paano nag-hazing yun? may pananagutan ba yung Ateneo as an institution and a bit, pati yung Of MVP course. Foundation? Of course meron. Dinidispute Namatay. nila a bit there kasi, teka, yung manager, hindi naman nagpaalam yan ng basta nirenta na nila yung ganyan. Kasi may carte blanche ang team. Valera, no? Hindi, Aurora. number one dyan yung negligence. Can you trace that all the way up to the institution? Yung, Negligence. Kasama Ateneo ron. Pero di hazing. Hindi, wala namang hazing eh. Wala naman, Hazing. hindi naman totoo yun eh. Siguro merong bahid ng negligence. Kasi, kinekwento nga nung manager namin noon kami nagte-training 2 buwan. Sa ganyan din sa coastline, sa seashore kami nagtumatakbo. Diyan kami nagpapakondisyon. Tuwing lalabas kami, grabe yung kaba niya. Kasi pag nandun ka sa ganong klaseng situation, you cannot say Oo. kung ano pwede mangyari. Yes, And therefore, you take all the safeguards. Precautions, yeah. So, ang question dito, did they? Yes, tama. Oo. staff take all the safeguards? Hindi. So, merong bahid ng negligence. At saka nakapunta ako doon sa Baler. Nakita ko yung waves doon. Parang
Pag Yung nakapunta ka ng recurrent- pag nakapunta ka ng Hawaii, parang halos pareho din. Matanong ka rin. Ano yan eh, surfing area. Area. Malakas ang I just ano. wanna ask a question. Conrad, ikaw nag-varsity ka sa Ateneo. You were a bimedal varsity. Yung kinalaman nga yun. Hindi, sandali. Hindi yun ang tanong ko. Now, yung anak 50 years ago. yung anak mo, nag-varsity din yung anak mo, di ba? Now, pag meron silang ganyan, mga outfield, mga training, nagpapaalam ba sa'yo? Siyempre, lahat naman. May consent pa May yata consent minsan ka? eh. May consent pa. Parang yung nanay ni Baterbonia. Baterbonia. Lahat. Kompleto dapat. So, ano. Mr. Banala, dadali namin ang anak mo sa At ikaw naman, Meron. oo. Nung ako, kinakausap ng manager namin. Yung parents mo rin. We will take this boy, Conrad, will take him to Bacolod for training. Ganun din yung sa anak mo rin. Although, minsan, very informal lang yan. Pero kinakausap. So, ganun din. Nangyari din sa Papaalam. Meron din. mga parents nag-o-object. to. Talaga? Oo. Hindi, anniversary namin sa ganitong petsa. O sige, pauwiin namin. For 3 days. May ganun. Meron ganon. Special, Pero yung fear dispensation. ng- 2 months kami dun eh. Pero yung fear ng parents na baka may mangyari, meron ganung angulo doon. Lagi pare. Yung lalabas ka ng bahay eh. Oo, sa bagay. Kasi nga, Minalas lang tong Ateneo. Sa kanila lang. natapat yung nagkataon lang talaga. Malas eh, talaga. no? Oo. Nagkataon Eto lang. hindi malas to. Talagang pinlano to. Officially, upper middle income status tayo. Yun. oo. UMIC. Upper Ano Middle po yan Income eh? Status. Kumbaga, Explain natin yan, may pare. antas ng grouping ng mga bayan. Merong rich country, okay? Rich, tapos upper middle income, nandun na tayo sa pangalawa. Lower middle income, Yes, at saka yung poor. Crudely, ganun po dinidefine ang mga bayan sa buong mundo ng World Bank. Buong mundo. oo. Tayo, nandun na tayo sa pangalawa, yung upper middle. Umangat na. oo. Galing tayo sa lower. We've been aiming for that for the past 40 years. Okay. 40 years, pare. Apat To na get dekada, to that, oo. ang bantayan po yan, yung gross national income, GNA, per capita. Tayo, umabot na tayo sa 4,800. For the longest time, hindi natin maabot-abot yan. Bakit? Ang tagal, 40 years to 40 get to years, there. oo. Pagkatapos, may mga nagsasabi ngayon, wala naman ibig sabihin yan eh. Grouping lang yan eh. It's not, mga analysts, mga economists. Gross natin national income per capita umabot sa 4,850. Ayun. Oo nga, yan ay sinabi ko. 4,800. Sabi po ng mga analysts, ng mga economists, wala yan. Grouping lang yan. No! It's not that simple. May marami po effect yan. As a country sa atin. Siyempre, hindi mo pwedeng sabihin ko mo upper middle income tayo. Ang Pilipinas. Lahat na Pilipino, nasa upper middle income na rin. Hindi po. No, hindi ganun. Hindi individual income ito. Yes. Okay. National to no? Yung national, yung paningin ng mundo sa Pilipinas. Buong bansa. oo. May mga effect yan. Halimbawa, baka medyo hindi na tayo papaboran sa mga concessional Oo. loans. So, trade Mga creditors, concessions. oo. oo. Mga ODA, ODA, official. ODA, Upper middle na kayo eh. Ganon. Pero, well, depende na yan sa relations natin. Dun sa, Yung pagpunta bansang ni yun. BBM sa Japan, I think it has a lot of a big way to do with this. Kasi ang number one na ODA natin, Japan. JICA, Official ODA. Development. oo. Yeah. JICA, ODA. oo. Yeah. Yan po number one effect niyan. Tapos magkakaroon ng effect yan sa tax policies. Ang sabi nga ni Jonat kahapon, ang distribution, ang problema natin dito yung distribution eh. So tumaas ang income ng Philippines as a country. Pero ang laki pa rin ng imbalance. Yung napupunta yung income, mas marami sa rich. Distribution of wealth to siguro. And therefore, there has to be a shift
in tax policies. Parang trickle-down effect dapat. Mayroong gano'n. Dapat. Bumaba sa mga How do you do nakararami. that nga? Oo. Through government intervention yung trickle down. Ang nangyayari sa atin, ang government intervention, puro ayuda. Hindi pwede yun. So, ang mga thinkers, think tanks, sinasabi, shift in tax policy, halimbawa, we will have to tax more not the ordinary people. Middle income. At Kasi po ang main source natin ngayon, one of the main sources, is a tax on consumption, meaning the value-added tax. Value-added tax. So, Ah, 12%, ano? kaya hindi matanggal-tanggal yan eh. Ang matindi pa dyan sa value-added tax na yan, dapat yan, we were hoodwinked, na bola tayo ni Ramos. Kaya inintroduce yung value-added tax dahil eventually kailangan mawala yung personal income tax. Kasi meron ka ng personal income tax, meron ka pang tax on consumption, patong-patong. Pag tinignan mo So, yung... pinasa nila yung tax on consumption, hindi naman tinanggal yung income tax. That should replace the... Yes, oo. Hindi po nangyari yun. Consolidated na dapat And yung... therefore, sinasabi, ang ordinary Pilipino ay overtaxed. And therefore, this is the time to change this. Saka ngayon babawi. Kasi sinasabi nila, tax the wealth. And there are so many examples of wealth taxes. Yeah, Switzerland, Spain. Ang net worth mo, ang mayaman ka, Mark. Ang net worth mo, wala kang mang ginagawa. Nakaiga ka lang. Akyat ng akyat. Oo. Sabi ng Switzerland, hindi. Yung net worth, tinatax na ngayon yan. That's one way to tax on wealth. Sa Pilipinas, So, yung mga yung mga pahila-hilata lang idle na rich sobra ang tawag yaman. dyan. actually dito sa atin yung idle lands, mas malaki ang tax eh. Sa local government, yung real property tax. Pag hindi mo ginagamit Dinadaya yung lupa, naman yan. Dinadaya naman yan. idle lands, mas malaki ang tax kasi hindi mo ginagamit So, yung lupa. yung net worth, may tax yan sa Switzerland. So how do you based on base your that? net worth. How do you base Hindi that? natin kaya dito yan kasi ang lakas ng labi ng mga mayayaman dito eh. Hindi papasa. But somehow, we have to do that. Halimbawa, ang aggressive sa Latin America. Kasi sobra ang disparity ng mayaman at saka mahirap. We're almost in the same category. Matindi ang mga tax on wealth diyan. Yung Ano ba yung mga socialist countries yan? No? Parang ganun ang government yan. No? 1.5% of your net worth. Ganyan ka tinatax. 1.5% of your net worth. Oh. So kung 1 billion ka, ang net worth mo, 1 billion pesos, 1.5% noon. Ang dami niyong may 1 billion. Taon-taon yun. Tinatax ka ng Siyempre. gano'n. Hindi yung net worth mo tumataas taon-taon eh. Without you doing anything. Because you have amassed so much assets. Land. So mahigpit ang government doon, ano? I don't think it's a question of strictness eh. It's a question of fairness eh. Yes, Kasi these individuals, these high net worth, made their pile on the backs of the ordinary people. The lower upper middle, Kasi ang rule of middle thumb class. po kasi talaga, in any economy, the 5%, the upper up 5%, will always lord it over. No exception in any economy. The 5%. Yung 10% can afford anything. yes. Paano nilang nangyari yun? Dahil there's an economy, nagko-consume ng kanilang product. Halimbawa, ng kanilang knowledge and everything. Kung wala yung mga yun, wala silang wealth. Oo, tama. And therefore, it's not fair to say na I earned this myself. No. You're in a system, in an economy, na nakinabang ka doon sa mga taong nandoon. Paano, a number of them, if not all, claim that they have corporate social responsibility programs, CSR programs, which then they return to the communities and the sectors that they operate in. Gusto mo yung sagot ko? Oo, nasagot. Very good, thank you. Meron kayo niyan. Still, bayad kayong tax.
Pero pwede yatang tax Ano yung credit. substitute sa... Parang gano'n na nga Hindi, parang nangyayari. tax credit nangyayari dyan eh. Stupid yun. They have Tax sustainability credits, reports in which they... Pero if I may, Merong proposal dito Sige. sa Congress, 1 to 3% tax on wealth. wealthy. Wealth. Will that, do you think it will, ikaw, nasa Congress. Ano Pasama yun? sentimento dyan? Bago lang ako sa Kongreso, pero ano mo yung yung, tingin mo. yun lang sa committee hearings, medyo hirap na hirap din ako magpa-schedule di ba? Oo, kasi... Ano yan? Bakit? Takot sila? Baka sila matax din? hindi Pero may threshold, 1 billion. May 1 billion ka ba, Mark? Pero let's face it, Hindi ka covered noon. siyempre talagang, ang problema talaga yung oligarchy. Di ba? Yun naman talaga ang problema. But will this not stymie yung appetite nila tuloy for investment, for Who are we to know that? If whether it will stymie or not stymie? creativity? Who are we to know that? Dini-discourage mo kaming mag-invest. No, so let's do it first and then find out. If you're discouraged, we will remove it. Hindi, nung kahapon, Yung mga ganyang katwiran nila, pare, it doesn't fly anymore. That's not pero talking about this, Yung mga dating lumang alibay para ma-protect nila yung kanilang wealth. pero if I may, Kuya Conrad, short lang to. No, yeah. Sabi ko, I was watching Mayor Mamdani of New York City. Oh. Pinakinggan ko yung speech niya. Okay. Kasi ang New York City is Yes. deficit by $15 billion. Okay. Wow. Yeah. Deficit by $15 The city government, you mean? Pinakinggan ko yung speech niya. Nag-usap sila ng governor, ng city council. And then nag-usap sila, naayos nila. Ang solusyon, Kuya Conrad, Kuya Joel, itatax nila yung wealthy. Walang gagalawin sa baba. Yun yung kaya siya tinatag na socialist di ba? Walang increase Kita ng mo. mga fare, kumpleto ang mas dadagdagan ng social Right. services. Kaya nga minomonitor ko, sabi ko, pwede pala. Socialist? Kumita kayo dyan. Tama Yes, Ibig mo sabihin, kung hindi nag-invest ang city government sa katakot-takot na infra and all the... para to attract the people, do you think the wealthy there, naging wealthy sila? Pero ang Hindi. tanong dito, Kuya Conrad, kay Joel, baka buhusan naman yung kalaban niya sa susunod kasi tinaksan yung mga Ayun mayayaman. na. So- Diba? Kitang-kita mo yung... Siyempre, may panagot dyan yung... yes, Doon nga, madidetermine. Doon na natin makikita gaano ka-determine ang isang citizenry for reforms. Ang sinasabi po ngayon kasi, yung upper middle income status will not mean anything to us kung walang reform. Ang isa kasi po magiging epekto niyan, lahat ng investors nakatingin na sa atin ngayon, uy, nag-upper middle income na kayo. They have a special interest in the Philippines now. Mangyayari ba yan kung hindi tayo mag-i-invest sa manpower, sa training ng ating mga citizenry, Lalo sa AI. sa infrastructure, sa energy, hindi po mangyayari ang mga investments na yan kung napakahina ng government revenues. So, kanino mo kukunin yun? Doon sa ordinary people? Overtax na nga Overtax na nga. O, saan mo kukunin? In fact, sila ang shock absorber ng economy. Kunin Tapos, yun doon sa they mga spend all taong the necessities. itinakas na yung kanilang kayamanan. Dinala na sa Paano mo naman Switzerland. gagawin? pero in-increase na naman daw ng 85 pesos. Ang Ang alin. Minimum wage. kulang yun, Galit na galit bro, yung para mga sa kasama ko. ano. Politics ni ano yan. Politics yun. Politics ni Tolentino yan. Naghihiring kami sa 200 pesos sa legislative wage increase. Biglang nag-announce ng 85 pesos. Historic daw, Babalik po historic. ako ng bola, Aliw Channel 23, DWIZ 882, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana at ang ating Friday Boy.
Mark Santos po ng Las Piñas. Ako si Conrad Banal. Good morning. Wala pa rin si paring Jonat. Yes, good morning. Good morning. Good morning Oh. sa inyo lahat. Ano na nangyari doon sa gumuhong? Inuhukay Doon doon sa sa inyo. Las Piñas. Nagtataka ako dyan, under construction pa lang, nagkakaroon na ng aksidente. Hindi ba? Ang alam ko dyan, mga building na itayo na, tsaka magkakaroon ng Ito aksidente. sa atin Ginagawa pa lang, ginagawa nadali na. Ano ba yan? Pero doon, in that specific, anong kamusta ang balita ron sa Ano Pamplona? bang nangyari? I'm May still- namatay. Ang status. Oo, may namatay. Kasi iniintay pa rin namin yung report ng police. Ha? Gano'ng katagal ba mag-report? Oo. Hindi pa ako napadala ng kopya. Baka may report na rin siguro. I was following yesterday. Nag-follow up din naman ako. So, may mga construction workers. They were digging siguro ang 18 meters eh. Malalim, Yung lalim malalim eh. yun. 18 meters. Tapos, Mano-mano ba ang hukayan ng ganyan? hindi naman siguro. bakit nga Parang- maraming may workers backhoe ka doon? yan, tsaka yung So, ang Antigua. contractor nito is China Water Infrastructure and Electricity. Imported, Imported, oo. Pati ba construction, imported na ngayon? Kala ko bigas lang. Alam ko ng toko naman tayo. Ano siguro. ba, wala ba tayo construction workers dito? o technology, Katakot-takot ang expertise man. Oo, kasi ito yung... Pag-ukay lang ng 80... Ito hindi nga... Filipino labor din ang ginagamit eh. Ba't binigay pa sa... Medyo malalim ang hukay nito kasi ito yung magiging pumping station ng lahat ng mga wastewater doon sa isang area. Kaya ito, ang tubo nito, lalagay doon sa pinakamalaking planta ng Maynilad Doon at na i-filter ipoprocess. yung water. Oo. Ang problema nito, yung lugar na yon doon sa Barangay Pamplona 2, malapit doon sa main river namin, yung Zapote Okay, River. okay, Oo. okay. Siguro, lumambot yung lupa, nag-high tide doon sa river. So, nag-erode yung lupa, natabunan yung mga kababayan Kulang namin. ng engineering work. Oo. Tinetest yung soil. Yung looseness, yung... Yes. oo. May test yan. Soil test. Inuhukay yan. Oo, tama. Oo. Kaya lalo na sa hillside, pag nagtayo ka, katakot-takot na boring yan, Malambot ang tinitest tubig yan. din. Ito yung sa may Sapote Road ba rin, yung Pamplona? Ang Pamplona is malapit din sa Zapote Alabang. Oo, Zapote Alabang Road. Oo. So nagkadamputan na ba? Meron na bang na-question? Meron na? Wala. Sinopress lang yung news. Kasi wala na ako nabalita sa news eh. Oo. Kaya nga, Pinuntahan yung ko yung area after nung show natin dito nung Oo, kasi isang araw. nung Dumiretso yan, ako nung doon. Friday yun eh. So news blackout na rin? Wala Wala nang Parang yung balita, nangyari oh. sa Eastwood, yung tawag nito, yung Olympic Heights. Yes, Alam mo ba yun? Yung nasunog yung tower. Nadinig ko. Oo. Mga na-hospital po na ICU. May Bureau of Fire May Protection na-interview report. tayo Oo. rito, si Ana Ong. Ang sabi niya yung kapatid niya, organ damage. Organ damage. Oh. Lifetime yun. Pagkatapos, ang labo daw, wala pa report yung Bureau of Fire Protection. Ang Bureau of Fire Protection naman, they're claiming they have 45 days to do the report. And they will, tataasan nila yung 45 days ang Yung 45 days na yun, ni Han-Yiho, walang sinasabi. Ang linchak na Bureau of Fire Protection. Parang fire extinguisher ba yan? Secretary John Vic Remulla, yan po ang mas masakit. Kesa doon, yung may mga nasaktan. At walang sinasabi ang Bureau of Fire Protection. Kayo, alam ko, you have a crusade to reform the Bureau of Fire Protection. Baka po pwedeng tignan nyo naman yan. Ang tanong, sino bang may-ari ng building? Andrew Tan. Tan Mega World. Hindi yun sila nag-develop. Hindi naman sila yung nagmamanage. Yung anak po Over niya, na si nila eh. Kevin Tan, napakalakas daw sa BBM administration. Dahil uma-attend dyan ng mga lahat ng party, ng mga ganon. Nag-host pa ka mo. Nag-host pa. Ayan. Kumakanta pa. Ayan ang usap-usapan, Secretary John Vic. Kaya yung malakas ang loob ng Bureau of Fire Protection, Yes. na sampal-sampalin na lang itong mga Hindi, nakakaawa yung residents dyan. in-interview natin. Talagang, ilang araw sila dun sa ospital. ICU. ICU. Ano, smoke inhalation ba yan? Ano ba yan? Yes. Kasi At hindi bumigay lang yun, yung mga marami raw. Carbon monoxide. Pero ang report ng BFP, 20 naligtas.
Yan lang ang initial report. Paano yung mga na-hospital? Tapos, Hindi nyo na Yan pinakialaman? ang masaklap, doon ko lang nalaman, ikaw na biktima ka. Abay, kailangan ka pang ikaw pumunta sa BFP sa Quezon City. Para Ikaw pa magre-report. Plus, nag-town hall meeting. At hindi Pero nila walang alam sagot, na kailangan oo. pala nila magpunta ron para mag-submit ng affidavit. Wow. Yung sa Laysay. Good morning. Good morning. Morning, Good morning. sir. Morning. Galing ka ba Jonathan. doon sa Olympic Heights? Hindi, galing ako sa ano eh. Tapos na rally, wala ka nang paggagalingan Kala ko doon. sa liwasang galing kong John. Hindi. Galing ako sa isang meeting. Ay, di ba? Halimbawa, yan sa Clark din. Yung bumagsak na... Sa Angeles. Angeles, Angeles. Angeles. Sorry. Ay, yung building, na Wala na construction. tayo oh. narinig. Bakit ganun? Laging may news blackout. Pag merong ganyan nangyayari. Sa Las Piñas, news blackout. Landfill na gumuho, ganun din. no? Walang mga nagre-report. Yung follow-through, yun ang palagi natin problema. Kaya yung sinasabi ninyo Kasi pinapatay yung balita. kaya yung, Mas alam nyo yan eh. pati yung sinasabi na wala tayong, walang mangyari sa atin kung maski na upper, middle, whatever tayo. Eh. Oo. Hindi, Yung that's a follow-through. That's a very simplistic naman. Na grouping lang daw yan. No. No. Malaki pong effect sa atin niya, may impact. Kasi ngayon, kapag upper middle ka na, ibig sabihin, this country is on the way. And therefore, nasa radar tayo ng mga investors. Magiging pa. And therefore, mas lalo natin dapat asikasuhin yung ating energy, infra, tax system, okay? But that is Anti-corruption. That has always been our problem eh. Because we have always been on the up and up. Sa totoo lang. But we have not prepared to take that opportunity and optimize Grab it ka, man. and optimize our possibilities. Follow-through nga talaga Yun ang kulang. problema Kaya natin. ngayon, Follow through. baliwala yung balita sa mga analysts. It's just a grouping. Come on. Hindi totoo yan. Ngayon, that is a wake-up call for every... We have always had wake-up calls. Every decade of our, the opportunities have always been there. That's the problem eh. And among all the administrations, mabibilang mo yung mga ginawa ng mga administrations na talagang pampalakas doon sa opportunity na yun para mag-grab natin. Matagal na po tayong inanahan ng mga kapitbahay natin. Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam. recently. Matagal na po sila upper middle. Upper middle, class, oo. UMIC. Tayo kasi ang target natin by year 2024. Na-delay tayo ng pandemic. At yung year 2024 na yun, so much delayed na yun. Since 1987 kasi. Meron na Gusto tayo. na natin targetin yan eh. Meron na tayo nun eh. For the simple reason na mas lalakas ang investments. Ganon eh. Success attracts more success. Ganyan yung principle dyan. Okay. So, sabi po ng presidente, gusto niya raw sana yung official declaration ng World Bank na yan, ma-translate to more jobs, better incomes, broader opportunities. Yes. Very good. Very good yan. How do we do that? Tingin mo, ikaw. Sa akin, there's no other way. We have to change our tax. Tax system. Sabi ng World Bank, tax reforms. Okay. Kasi kailangan ng government. Ngayon po, record high na naman. Ilang trillion Yung na. ating debt. Oh. Ang debt level, no, may 18 point... trillion. 18 point something trillion. Ay, hindi sustainable yan. Kailangan talaga ng tax reform. Kailangan magising na tayo, lalo-lalo na sa Kongreso. Yung, ang ano kasi, I think there's a basic dysfunction as far as the ruling classes. Let me just say it's ruling classes. Jonathan, Political, economic, business. business, Church. lahat, all of those. The people who are supposed to be Church leading us. naman, patatamaan mo na naman ang... Who are supposed to be leading us. In the case of business, for example, if you compare how our business people conduct themselves as compared with other countries, even within ASEAN, ito na lang eh. Yung tungkol sa disaster, nung panahon na yung Korea, for example, nagkaroon ng problema, yung mga business people, they were there.
together with government. They did not blame And government. they sacrificed. They sacrificed. They did not blame government. Ang problema natin, pag may nangyayari sa atin, yung lahat ng mga government ang problema. Hindi totoo eh. Lahat po tayo, pag nagka-problema ganyan, hindi kasalanan ng gobyerno. Pati business, may kasalanan kayo Lahat dyan. tayo eh. Corruption? Sino ba nagbabayad? Kung merong corruptee, may corruptor. Sino yun? Galing sa business yun. So ngayon, biglang aangal-angal tungkol sa corruption. Kayo nga nagsimula niyan eh. And then ganito, yung mga ibang countries, they reinvest. May kinita sila, maayos, etc. They reinvest in the country. Hindi yung they reinvest in mansions overseas. Or whatever. Parang isa lang kilala kong ganyan. Yung mga ganun eh. Isa lang kilala So, kong ganyan. what do we have this Hindi, meron report pare yung pera ng Pilipino na nakatago sa Switzerland na Bulgarian at one time eh. Yung By the hundreds of billions. Yes. Wow. Oh, yeah. In dollars! Swiss account. Swiss account. In dollars, ha? Dollars. Pucha, napakayaman ng Pilipinas. Mayaman ng Maibalik mo Pilipinas. yun. Meron palang ganun, ano? Hindi ganun. Ganun Over the years eh. over the years, ano? Isipin mo, kung hindi mo naman mayaman ng Pilipinas, nakatayo pa tayo. All of these years. Mayaman tayo pero baon tayo sa utang. Yung mga individuals, mayayaman. The number of these, mga businesses or yung mga taipans, if you may call them, they do reinvest naman, di ba? Kaya nga meron mga public-private sector partnerships PPP, in infrastructure, in whether it's energy, transportation, But if you take a look- utilities. Totoo yan. They reinvest to steal more from us. To get more incentives. To get more incentives, tirahin ulit ng kartel, At saka, gumamit ng government connection. they reinvest using government funds. Para tignan mo kung Kaya nga we partnership. have always been saying this. Sa lahat ng mga government financial institutions, including SSS, GSIS, Land Bank, DBP, ibagyan nyo sa amin yung pinautangan nyo ng 100 million and above. At saka anong aging nung kanilang... Gumamit ng government funds, you mean? Oo. Yung mga pinautangan nyo na sinasabi nyo, magagandang projects to, talaga naman magagandang projects. Okay. Pero So, paano sabagay- yung payment nila? Paano, Jonathan, yung mga hindi umutang doon? Okay lang sila. Wala na sila responsibility. Ganito po how can somebody, an individual, from zero net worth to 100 billion? Oh, paano yun? Ibig mo sabihin, magic or what? No. Maaring may hard work sila. No, by the talent sweat and of his everything. brow. Okay. Pero kung hindi po sila nasa Pilipinas at ang government, let's say, hindi nag-invest sa mga infrastructure, na hindi nag-invest sa manpower, and hindi Wala kayo silang makaka-create ganun. ng wealth. Wala. And therefore, the wealth that you created, galing din sa sweat and blood and tears ng lahat mamamayan, natin. ng lahat. Dahil lahat po tayo nag-contribute doon sa factors kung bakit yumaman to. Oo. Yan ang philosophy ngayon ng tax on wealth. Hindi mo pwedeng sabihin isolated ka lang. Na ikaw You lang. made it on your Oh, own. hindi. Because you made it in a system na lahat ng That tao gave you all the nag-contribute. that gave you all the Yeah. necessary. Meron akong kilala Kaya yung mga pilosopo ng mga oligarchs na yan, wala na Hindi, hindi na pinapansin. Kagaya niyan. Yan ang naging issue kay kay Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Between the Chinese, at saka Alibaba, di ba mag-IPO the the biggest IPO in This the is whole world. me! Ganon. Tapos nag-criticize niya yung Government. financial government. Sabi ng government, kaya ka nga You are our creation. in exile siya, pare. Oo. Yabang mo, ha? Hindi, kanina gusto kong banggitin yung may mga Taipan na binobloat yung kanilang mga... Oo, iba pa yun. yan. Tapos, Iba pa yan. para mabigyan sila ng mga creditors, ng mga bangko, ng mga loans. yan, So, yan. pagdating dun sa dulo... Nagdadaya ka mo. Oo, nandadaya sa declaration ng real properties nila. Tax evasion. Tax Yan ang mga evasion. number one ng tax evaders.
Kilala ko yata. Yes, May kaso, may kaso. Hindi na. naman. We are not straying far from the backyard. Hindi, hindi, sinasabi natin yung bangko. Actually, may mga loans nung araw, Kong Jonat, na kinondone yung sa DBP, yung sa... Dalawang beses. Lopez. Oo. Lopez Ang dami Group. niyan. 500 million yun. Ang eh, laki di ba? Ang dami niyan. Oo. Ang dami niyan. Nakakahiya nga. Sabi ko, Lopez ka, magpapa-write off ka. Pwede palang gawin yun ng bangko, ng Hindi, government political bonds. power. Political power, yun. Gagamit ka ng... Hindi ka na magbabayad The sa best, utang. the best examples are those who were able to get government properties right after the 1986. Oh. Napokor. After the Yung EDSA Revolution, Government oo. owned ng mga planta, etc. LR... Corazon. LRT1. Kong Jonat, yung... Water system. Ano pa? Kong Jonat, yung property natin Yung sa ano, yung, San Francisco, sa Union Square. After the revolution. Yung Butel. Yan. Oh. Telephone system. Napunta Ngayon. po yan sa... Ano ba yun? Ropongi, yan yung mga Napunta properties. sa Sun. Ayan, wala- Yung Sun, binili ng Ayala. Wala naman sanang problema yun. Kung yan ay ginamit nila na talagang matinding gamit. Grazing inayos. land. Naging... Real estate township. Real estate township. Di ba? Yung kaya yumaman, sabi nga ni Paul Getty, behind a fortune Rise. is a crime. Behind a big fortune is a Is a bigger big crime. Doon sa housing, Hindi, well, laking tama din nun, yung mga take-out. nung Yes, araw. In mala- other marami. words, Malupit ganito nun, po no? sinasabi Malupit namin yun, dito no? sa Karambola. We are not Kailangan against. magbago na ang ating pananaw Oo. tungkol dito sa ganitong bagay, sa economic development. Hindi po pwede yung kanya-kanya yung mga business. Yes. Dapat maging responsible na sila. Kagaya nga nag-example sa Japan, Korea, Taiwan, in Vietnam, and the other I think places. it's a sense of patriotism din. Yeah. no? Yes, basically. Oo, A nationalism, number of di these ba? conglomerates, Patriotism. a number of these conglomerates, they subscribe na dun sa triple bottom line. Corporate social responsibility. Mahalin naman natin They have yung bansa bottom natin, line di ba? Para Parang sa ganun. kumpanya, para sa community, para sa Bibigyan nation. kita example ng Oo. mga corporate Triple responsibility. bottom line ang tawag dyan. Noong po pandemic, merong grupo, kunwari tumutulong. Anong ginawa? Nagtayo ng booth. Tapos may karatula na doon yung pangalan nila. Yun lang. Yung vaccine, kanino galing? Sa government or sa ibang grupo? Pero sila naka-advertise Paskil doon. Yung mga corporate social Hindi, yun responsibility. hindi kasali. Yung mga ganong corporate social Ayun sa responsibility. vaccination, sa Oh, vaccination. yes, yes. Iniihian yun. Hindi corporate social responsibility. Kaya mabuti nga nagkaroon tayo ng mga social media. Opportunist, ano? This is the Opportunist, best- mga gano'n. no? This is the best time for us, for citizens, to call them out. To call out yun people. Lalo na may social media Yung na eh. totoong No? call out, hindi yung call out na ang gagawin mo Oo, yung call out na para totoo. masabi Oh, lang na binigyan ka ng ganito ng gobyerno. Binili mo ito. Kaya mo binili yan at para palaguin mo, ayusin mo ito, etc. etc. So hindi Ano ako, nangyari? parin John, at hindi ako payag doon sa sinasabi ng mga economists. Wala raw to. It doesn't mean anything. Talaga namang hindi dapat na payagan yung ganun. Gago yung mga yon. This is our opportunity. Ha? Magkaroon lang po ba tayo ng pagbabago ng loob, ng pag-iisip? Yun na. Hindi na pwede ngayon, yung ating transport system ay dipadjak. Upper middle income na tayo Dipadjak pa. LRT1 na tayo para... Hindi, Meron ng numbered bus system. Hindi po pwede doon sa lugar nila Joel, doon sa sa West Service Road. West at East Service Road. Ng Bicol. Ay, ang kapal ng naghihintay na sasakyan na tao. Hindi na po pwede yun. bibigyan ka daw ng bottled water doon pag nag-hintay ka, pare. Wow, improve na. Yun, improvement. Upper middle income na tayo. Kaya Naawa ko sa mga ron, pag tag-ulan, patay yung mga yun. Kaya, itong mga economists na nagsasabi, ito, groping, etc., ito yung mga enablers ng mga ganyang klase ng tao. Enablers ng napaka Defenders. Defenders, enablers, ng mga propagandists, lahat na. ng mga yan. Ng mga walang pakundangan na
hindi sila, they won't blink an eye to tell a lie. For their principals. Oh, for their principals. May kausap akong... At saka yan, pumiposisyon pa sa government sa mga yan. Para ikaw ang sugo ng mga... Ikaw naman, kilala ko na naman yan. Yung masigip na Amerikana na naman yan. Hindi, may kausap. Kaibigan natin yun eh. May kausap akong revolusyonaryo to former military. Sabi niya, Mark, hindi kasi dumanak ang dugo sa EDSA eh. Well, marami nagsasabi Pero- yan. Pero hindi. Kailangan Hindi nag-revolusyon. In, Kailangan in nag- 1898, dumanak na ang Dumanak dugo na rito. dugo. Dami na. Nakaranas na tayo nan. Yung laban natin sa mga kano, dumanak na ang dugo Kinumpare rito. niya yung Bolshevik In at the saka 1950s, French Revolution. in the 1950s, dumanak na rin ang dugo. In the 1970s, dyan sa Mindanao, dumanak ang dugo. Dami So na. don't tell me that bullshit. Tama, Hindi po tama. totoo At yan. laging lumalabas yung quote na binabanggit ni Kong John at yung what are we in power for? Lumabas yun nung 1890s, nung Lahat yun, 1930s, lahat nung 1950s, nung 1970s, 1980s. Lumalabas lagi yun. It always rears its ugly Every head. decade- oh. every decade, it's there. Merong... Kung What are we- nagbago ang oh, pag-iisip power ng... for, Kasi oh. sinasabi nila, dati may delikadesa. Bakit nagbago? Ano yun? Okay? Kung nangyari po yan, na dati, we are upright. We are righteous people. And delikadesa. Kung nawala yun, hindi po imposible na ibalik. That's the whole point. Ang sinasabi natin rito. Okay, sinasabi nyo, nag-deteriorate, nawala yung ganyang klaseng Yes. Pwede natin ibalik. Ibalik natin. And it's up to us to bring Tayo it yun. back. Citizen- Kung citizen nawala yun. yan, there must be a reason. And it's up to us now to ibalik natin po yan. Dati nga, bago mag-government official, kumita ka na sa negosyo, ang gagawin mo ngayon, mag-government official ka. Tumuta- Ikaw ang magbibigay pa doon. Magbibigay ng pera. Give back, give back. Eh ngayon hindi eh. Ginagawang karir ang posisyon sa government official para kumita. Para protection. Gobyerno Dating pinagkitaan. contractor, nagiging congressman. Nagiging... Buti na lang Congressman, hindi- pumasok sa... Buti na lang hindi contractor. Yung congressman May natin. nilabas na ang ombudsman, ha? Dalawa. Ano yan, titirahin? Oh, yeah. Meron na, in other words, kompleto na ebidensya nila. Contractor daw yun. Preliminary investigation. PI. Yung daw testimony nung 8 bagmen. Tuy, Gagamitin daw gagamitin against daw Romualdez. na sabi ni ng ombudsman. Pero parang hindi Hindi yata naman gano'n ka-credible ba yung mga... hindi sinabing lahat. Ano lang, Hindi di ba? pinirmahan nung ano Yung ano lang. Dadalhin pa raw kay Atty. Baligod di ba? O yung Pero kay Babda, ang pakibaligod muna. i-review mo. Oo, i-review pa. Teka, ba't ganun? Sino ba yung 8 na yun? Ano ba pinagkaiba ng mga Hindi, story? yung walo na yon, yung talagang May personal... naging Marines talaga. And At then, naging bodyguard. naging bodyguard. Okay. Hindi sige. propagandist. Yung mga nag-deliver talaga. Hindi eh. oh. Bumigay na rin sila sa propaganda eh. Yun, Yan ang kaya tanong ko nga, dun eh. kaya nga may... So may bahid na rin yung kanila sinasabi. Kaya nga meron... You were part of the propaganda eh. Kaya meron Ganon sila- lang sila aatakihin yung argument nila eh. Kaya meron silang investigasyon. Titignan natin kung magagamit, pero anong klaseng gamit. Yun naman ang pinag-uusapan to. Ang sabi po kasi na ombudsman, nakita nila yung salaysay nitong 8 na to ay consistent. Okay. Hindi kagaya nung iba. At categorical with details and ano. Hindi ka mukha nung isa. Kasama ka. Basahin mo nga ulit Basahin mo nga ulit. Nalagpasan mo isang paragraph eh. Basahin mo kasi. Eh, wala naman dito po. Putol-putol po lang. Yan. Okay. So, Kaya nagrarally sa mga ganyan. was this not an offshoot dahil ng rally, yung decision na No, tatanggapin it's yung been 8? continuing, di ba? Yung 8. Ano na nga, yung mga ibang mga kababayan nga natin naiinip daw. Ang problema, yung paghahanap po ng ebidensya, pag hindi kayo tumulong, di walang mangyayari. Kasi kagaya niyan, may mga iba doon na alam nilang merong nangyari, involve yung ibang mga tao, hindi naman sila nagsasalita. Yun. Yun ang problema doon. Sabi po kasi na ombudsman, yun daw halimbawa, si Secretary Bonoan. Kaya nila kinuha state witness yan, laban kay Speaker. Congressman Martin Romualdez. Ang sagot ng camp ng Martin Romualdez,
kinakailangan nyo pala si Bonoan. And therefore, wala kayong existing evidence. Yan, nakita mo? As of the moment. Very logical. Kulang pa. Kulang. pa. Merong ebidensya pero kulang. Bits and Or pieces. hindi totoo na para kay Romualdez si Bonoan. It's just naaawa kay Bonoan. Humanitarian. Dapat maintindihan din ng mga kababayan natin na pwede namang sampahan lahat ng kaso, pero pagdating sa dulo, talo kayo. Talo rin, wala rin. Di ba ganun lang kasimple Lalo yan eh? tayo Di ba? mainit ang Oo. ulo niyan pag ganyan. Kaya, Lalong magkakaroon ng problema yun. Useless. Lalo magagalit. Hindi, di ba ganyan? Kaya nga yung iba nagkakaroon ng 3 beses na ginagawa pa rin nila eh. Recidivist. 9 o'clock ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ang ating halo-halo special. Yun. Na may cherry, ice cream on top. ano lang, leche plan lang. Leche plan lang. Leche plan lang, tsaka Mark ube. Santos po, ang congressman ng Native Las lang, Vegas. native. Oh, Ako native, si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Kaya may babatiin sana ako pare bago lang tayo pagpatuloy. Ayan. Binabati ko ang aking mahal na hipag pare dyan sa Baguio. Yan. Sa Ilocanja land. Pare si Mama B. Murla Lacsamana. Naragsak naku, nagkamali Hindi na ako. marunong mag-English. Naragsak, Si Manong, naragsak panagkasangayan mo, Mama, Agyamana, Ilocano. ika-amin ng sakripisyo ken ayat mo. Yun. Hindi ko Ewan ko maintindihan. tama yun, pare. Manong Jonathan, ano ba ibig sabihin ng sinabi I niya? got bits and pieces of it. Naintindihan ko yung Oh, Ilocano. please, ikaw na lang magsabi. Happy birthday, Mama B. And thank you for all your sacrifices. Yun. Mahal na mahal namin si Mama Parang B ganun nga dyan din sa ito eh. Baguio. Oh, tama. Alam mo si Mama B, Parang, ginawa mo comedy. ginawa ko pa Hindi, Mama B, happy birthday. Alam mo yung hipag ko Happy yan. birthday po. Nakilala Happy yan ng- birthday, happy birthday po. Nakilala yung kapatid ko kasi sila nakatira dun sa ano ba yung summer capital home ng presidente sa Mansion House. Mansion. Doon sila nakatira dahil si Sarge yung kanyang tatay yung caretaker PSG. noon. PSG sa Baguio. Caretaker sila. Kaya lagi kami doon nagbabakasyon. Kala ko sa Alpha Land eh. Hindi doon sa summer house mismo, meron silang cottage. Meron, Ganda-ganda ng, Marami daw, marami, ng oh. mansion house nung araw. Pare. At nakakapag-golf pa doon, na kahit na 9 holes lang. Sarap. Happy birthday, Mama B! Yeah. Happy See birthday, you, happy see you birthday. soon. Buti nasa Baguio kayo. Kasi kung nasa Quezon City kayo, baka binaha kayo kahapon. Ako, bakit? Ano Kahapon? nangyari doon? Yesterday po, may ulan, nag-flooding, knee-high. Pare, ganun Saan yan? Saan? Quezon City, Barangay Sikatuna, Barangay Loyola Heights, Ako. Gutter High, Barangay Claro. Pero may pinuntahan na si Presidente ko, Barangay- inayos na eh, no? Eh, kayong mga taga riyan, magpasalamat po kayo doon sa mga congressman nyo na nag-flood control project dyan. Ang congressman dyan si ano eh. Si Anong district ba yan? Oh? 3rd district yan. Si Katuna. Oh, si Katuna, tsaka Loyola Heights, etc. Si Pumarin, si Franz. Si Franz. Okay. Kong Franz Pumarin. Franz no? Pumarin. Chairman ng Salamat po kayo sa kanya. Committee on Transportation. No? Anong mga barangay? Si Katuna, Barangay Loyola Heights. Loyola Heights, Barangay Claro, ano pa, Barangay Central. Nako. Pasalamat po kayo sa kanila. Okay. Ito hindi kami nagpapasalamat kay Saldico. Dahil na-archive na yung kaso niya ng Sandigan Bayan. Graft case versus Saldico. Kasi daw po, 6 months na siyang at large. So yung graft case ay archiving na. Ano ibig sabihin ng archiving? Nagkaroon ng arrest warrant, hindi siya na-aresto, and therefore, is a dead case? No. Lay on the table lang. Lay on the table lang yan. Wala, okay. Oh. Lay on the table In other words, ano yan, Nandyan lang yan, sa tabi. baka desisyonan nila at any given time. Yan. Inano lang, and now forwarded to judgment. Yan, yun na. Forwarded to judgment.
Which So, means guilty ka without... Parang in absentia. Parang gano'n. sentence in absentia. It will just pause, pinaliwanag po Yeah. it will pause the proceedings because the arrest warrant, hindi siya na-aresto in the past 6 months. Yes. So, ano na to? For judgment na. For judgment. Kasi wala siya, hindi siya Di lalo ka ng fugitive pag Yes. meron ka ng judgment. Ganun na nga mangyayari doon. Pero napansin ko, Parang hindi niya naayos to with all his billions. No, because they did not want to come over. Kailan magpakita Ang ka? dami niyang lawyer dito eh. Hindi tumigil na nga si Wala na. Sino yun dati? si Rui. Wala nang alam. wala na. Magigis pa Rondain, sa atin, ano? oo. Rondain, ano? Ito po yung PDAF scam. Naalala niyo ba itong PDAF? Yes. This was only, I think, 18 years ago. Panahon ni Pinoy 2008. yata yan? Pinoy? Hindi, Pida? GMA. GMA. GMA pa, oh. 2008, finally po, meron ng nasentensya ng 11 years. Wow. Oh. Dahil sa 5.8 million dun sa PDAP scam. A little too late. Yan ang mga... Too late and too little. 4.8 billion yung nawala roon. 4.8 million. Small time na lang ngayon yan. eh, diba? 11. Yan din yung sinasabi ni Ombudsman na yung kaya yung ebidensya kailan maliwanag na maliwanag kasi yung certainty of conviction nawawala. Yes, Isipin Sandigan mo, Bayan yan, yun ang 18 Sandigan, years, oh. 18 years bago masentensyahan. Ba't ang Isipin mo. tagal naman ng judge Yan, dito ganun sa atin, talaga. Mario Pero Jonah? napansin ko ngayon yung mga hearings, ano? Mabibilis. Oo, every Kasi ang other kaso day yata ang dito, hearing, eh, no? Every Well, other at least day. nakakulong to. Oo. Kasi malversation eh. Oh, na-serve niya na yung kanyang, ano? Hindi, wala. Ano yan? Di ba? Reclusion perpetua ba yan? automatic, kulong yan. Malversation. Yung ano po yan, presidente ng isang NGO. Marami yan, oo. Oo. Di ba yun yung sa fertilizer, dyan din, eh, 8 to no? 11 years. Oo nga, na-serve niya na. Oh, na-serve niya na yan, no? 8 to 11 years. Kung 15 years na, oh. Bayad siya ng 2.4 million fine. Okay? Tapos, magbabayad pa siya ng 2.4 million civil liability. Kayang-kaya. 4.8. Di ba? Sino yan? Ito nga si Petronila Balmaceda. Presidente ng Pangkabuhayan Foundation Inc. Nako. Minsan ang problema dyan, biktima pa yung mga yan, eh. Ito yung mga ginamit sa... Nagamit Oh, dami lang yung mga yan minsan, eh, di ba? Oh. Ginamit Pinapirma lang yan doon sa SEC registration minsan. PFI. Di ba? Oo. Alam naman natin. Minsan may ganun. Oh. conspiracy daw to with the TRC in the technology, fraudulent transfer of 3 million from the PDAF of Malabon Nabotas Representative Alvin Sandoval. Pero si Sandoval walang kaso. Si Congressman Sandoval. Asawa ni Mayor. Oh. Asawa So ni Mayor. nadali yung NGO lang. Sarap naman ng buhay niyo, Mark. Yun naman TRC, Director General Antonio Ortiz. Co-accused po to. I at large. Marami silang na demanda sa TRC. Eh. Oo. Yes. Marami. Isa sa Convicted mga yung iba dyan. No? Isa sa mga ginamit yan. Na, So yung kanyang kaso po are archived din. Pati dun sa fertilizer. No? Yan din ang ginamit yata. eh. Mga co-op, mga... Yes. Madami. Kasi yung mga binanggit-banggit ko pa kanina yung mga corporate social responsibility. Diyan, yan yun mga yan. Livelihood programs, education Yan. Training. Training. That's why PDAF was declared unconstitutional. Eh. Hindi naman lahat yan parang yung sinasabi mo na... Pero kunwari lang usually yung- yan ang conduit na Usually? gagamitan mo eh. Yan eh. NGO. Maraming ganun, ano? Yan pong PFI, yung Pangkabuhayan Foundation. Yan din po yung tumanggap ng pork galing doon sa PDAP ni Senator Jingo Estrada at Senator Ramon Revilla Uy, nakita mo na. at Senator Juan Ponce Enrile. Kumbaga, nasa radar talaga itong PFI na to. Pero ang tagal ng Pero resolution. 18 years Tagal bago ng resolution. nagkaroon ng resolution.
Time served. di ba? Kaya pare, hindi ako nagugulat. Yung rally no linggo, Oo. Oo. yung inip ang mga tao, dahil yung mga ganito mga... sabi ni Boying kasi gumagaling na rin yung sandigan. Oo. Ang bilis na. Sabi ang mabilis Hindi, mag-acquit. gumagaling na mag-acquit. Pero patagalan. Yung conviction, matagal. Pero yung acquittal, agad-agad. Pero mabigat pag nakakulong ka eh. Parang Hindi. Sakit. masakit. Oo, masakit. Kaya nga yung certainty of conviction became a Yes, very critical part of the whole Reasonable certainty of conviction. reasonable Oo, certainty of ano, conviction. Kaya it's Pagdating taking, sa prosecution, importante yun. kaya it's taking time, ano? Ito yung contractors na dalawa, elevated na raw sa preliminary PI, investigation. oo. Yes. Sino ba yung contractors na yun? Kong Noel Rivera, Yes. Kong Jojo Ang. Yeah. Wow. Ano yung party list? Yung isa, party Jojo. list. Si Oo. Jojo. Si Jojo Ang. Yung isa, Tarlac. Ano na nangyari kay Yap? Yung dalawa, Hindi, yung may kaso. nag-resign. May kaso yung mga yun. Kinasuhan din ba? Kinasuhan na. So, nauna ng preliminary investigation Yung mga yun. ACIS, oo. Yung dalawa. The Yap brothers. So ilan ba yung contractors? Premise na rin yung kanilang account. Nakakadalawa na ombudsman, preliminary. Kinakabahan na siguro yung iba. Hindi lang dalawa, Brad. Kasi pati yung Hindi, Yap, ito may preliminary na. Hindi, Yap brothers. Graduate na, ibig sabihin. Parang 8 yata, sabi ni Ombudsman. Yung mga 8 daw. yung Yap brothers nag-preliminary nakahanda sila. na rin yun. Nag-preliminary na sila. Nauna. Tapos Kung may... baka sa bingo, puro. Hindi, tsaka, Nabuburo, yes. Puro na, puro. saka pinakinggan ko si Ombudsman doon sa presscon eh. May 2 o 3 senador pa. Tapos tinanong siya ng reporter. Apatin mo na. Bakit? Kung related, ano, sabi niya, Cheese. Ombudsman related. Cheese, Hindi, Joey. merong isang sinabi, Ombudsman related ba sa ano yan? Sa flood control? Hindi, sabi niya ganun. Conflict of interest to. Conflict. Alam niyo na yun, alam niyo na. Ay, nako! Conflict of interest. Oh. Ano yung istorya doon sa LRT? Bakit delay na delay yung LRT? Sa inyo yan eh. Area mo yan eh. May resibo ako dyan. Oh. Ito yung LRT1 May extension. resibo. Yung delay ng project. Oo. Nasa sa akin yung papel na sulat ng DOTR sa mga kumpanya ng mga Villar, yung fine properties. At ngayon, yung Golden MV na iniba ng pangalan, Villar Land Holdings na na-delay na. Yung nag-usap sila, nag-propose sila. Ang LRT kasi dapat walang babayaran right of way doon sa Las Piñas Station. Okay. Oo, kaya bumili sila ng lupa worth 27 million. O, Sino? Ang LRTA. Silang Okay. ang trabaho ng LRTA, sila yung right of way. Oo. Okay. So sa gitna ng C5 extension niya, no. Dapat public highway yan, property. Dapat dyan sila magdaan. Oo, doon lalagay So yung hindi poste. kailangan ng bumili ng right of way. Hindi na, libre 'yon. Oh, 'di ba? So ngayon, anong nangyari? So, noong 2020, nung naging Secretary of Public Works, ang kwento ni sa interview Senator ni Villar. Attorney Cabrera doon sa isang istasyon, nag-propose ang grupo ng mga Villar na ilagay doon sa tapat ng mall nila sa Villar Sipag. Hindi public property. Actually, parang itatapat lang doon, siguro C5 din, pero technically, mukhang malulugi yung concessionaire. Kasi napakalapit doon sa Sukat Station. Oo. Wala pang 1 kilometro, Ang lapit. titigil na naman yung ano. Titigil na naman. So, hindi aaprubahan ng LRTA at saka ng concessionaire. Hindi practical. So, tuloy na. Tuloy na. Nung 2020, nung itutuloy na, biglang lumabas yung flyover ngayon doon sa alignment ng train. Nilagyan ng Tagalan yung flyover. Bigla lang sumulpot, gano'n. 2020, Nilagay ni Mark Villar. DPWH Secretary. Ang Oo. galing! Hinarangan Dapat yung finland na ng daan nung... Dapat DOT ang finland na yun. Nakabili na. So, anong gagawin ngayon ng LRTA? Sino nakabili? Nung Ang LRT. anong property, LRTA, meron na. Nung nilagyan ng flyover, ililipat na naman yung istasyon niya, i-realign, re-redesign. So, nag-propose sila, na doon ilagay sa lupa nila ngayon yung station. Sa lupa nila na malapit sa sukat. And then, malapit Mas doon sa C5, malapit. extension, Malapit. doon sa main road namin. Pero bibilin ng LRTA yung lupa nila. Hindi. Libre And then, lang. nung una, i-donate. Tapos sabi ni Attorney Cabrera, yung huli, pababayaran na. Ayun. Tapos nung
nag-ingay si Ombudsman, ngayon, idodonate na naman nila. Oo. Ayun. So, 2020, ginawa yung flyover. 2021, nag-propose na sila na dun sa lupa nila ilagay. Inabot na hanggang ngayon. Hindi na So pipirmahan. walang desisyon yan. Hindi, nakabitin eh. Sabi ni Presidente, nadinig na ng Presidente, ayusin nyo na yan. Ayusin Simple nyo lang ayusin yan eh. Simple lang ayusin yan eh. Ikulong nyo si Villar. Hindi. Yan yung sinasabi ni Kong Mark na yan. That's the sad tale of all of our Yes, major infra. Flagship project. Ang dami nang Kailan hingialam. umiikot ka na. 65 billion. Oo, hindi Ang dami matapos-tapos. nakikialam. 800,000 ridership from Cavite and Las Piñas. Oo, malaki yan. Iba, paring Mark naman. Oo, isipin mo yan. 11 taon pa lang delayed yan eh. Kasi dapat po natapos na yan ng 2015. Naalala nyo yung magpapasagasa sa tren? Yes, tama. Oo. Pag hindi raw natapos ng 2015 yung extension, merong magpapasagasa sa tren. So in other words, 2015 naka-schedule niya matapos. Tama, oo. Ano na ngayon? 2020, 11 O years. 11 years ng delayed. Bakit ka ba nag-aalala? Grabe. Oo. Yun nga common station doon sa West. Ilan na yon? Mas matagal yun. 30 years delay. Pero may pinopropose ako ngayon para mabilis. Ano? At sabi ni LRTA, makakasave pa ng 700 million. Aha. Gibain ang flyover. Ginawa sa Tandang Sora, giniba. Oh, totoo. Mas malaki ang savings ng government. Okay. Wala ka nang babayarang right of way. At saka Hindi mo mabilis, na at mabilis i-redesign. matatapos. Tapos sa termino ni Presidente, di ba? Tama. Tama yun. Gibain. Gibain. Pasabugin. Para po niyang U-turn flyover dito sa C5 at saka Kalayaan, dapat mo bombahin na yan. Pinaka-useless na infrastructure yan. Alanganin, ano yun? Ano yun? Hairpin. Ha? Kerpin eh. No? Hindi pa tapos yung proposal ko. Gibain ang flyover, gumawa sa Tandang Sora ng another flyover. So gibain natin yung flyover ngayon doon, ilipat natin sa lupa nila yung flyover. Ayun. Di ba yung mas magandang solusyon, di ba? Oo. I-transplant. Baka naman Hindi, sasabihin. ako nagbibiro. Pwede yun. Pwede. oo. Baka sabihin sa'yo, ay, kako mo, namumuliti ka ata. Hindi. Nemesis. yung solution You are the eh. nemesis of the... Ito, pangangailangan to ng Las Piñas at Cavite. Hindi ito Sabi biro. sa akin nung kausap ko na sila yung gumawa ng napakatindi na napakabilis na Korean Rail. Sabi niya, I cannot understand your sabi niya. Why are you making it very, very hard for you to work on your railway system? Why are you doing it like this, like this, like this? Yung U-turn pa ka eh. Yung subway pupunta ng dadaan ng Makati. Siyempre, Ayala yan eh. Oo. Pupunta ng SM, Tapos mag-aarka. MOA. Siyempre, SM yan eh. Tapos mag-U-turn. Arka. Babalik ngayon, papuntang Arca. Siyempre, Ayala yan eh. Sabi ni... Anong klaseng... ganyan ka-useless ang ating Department of Transportation. Pare, Hindi, ang argument kasi dyan. ang airport this will be- pinamimigay. Okay? Yang LRT1 pinamigay. Yung extension hindi matapos-tapos. Yung subway may U-turn. Yung routes, yung mga study ng mga rota ng public utility vehicles, naka-shorts pa lang si Jonathan. Sinasabi niya na, gawin niyo na yan. Hanggang ngayon, announce sila ng announce. Pinaka-useless na department yan, DOTR. Hanggang ngayon, bata pa po ako, nag-aaral ako, ang hirap sumakay. Hanggang ngayon, Mas mahirap. mas mahirap pa sumakay. Walang improvement. And yet, meron tayong Department of Transportation. So, anong ginagawa ng Kino-consider Department of kasi nila these will be hubs of economic activity. Hubs by foot. Talking Sa about, Arca South, maiinggit yung kabila, yung e-service. talking about hubs, Nagkaroon diba? ng hubs. Kaya yung LRT, dumadaan pa sa PITX yung mga sasakyan. Ta-transfer pa yung mga taga Cavite papuntang Maynila. Itong LRT, Isipin mo isang yun. sakay lang. Isang sakay diba? lang. Oo. Isipin mo yan.
Tsaka yung mga taga roon sa Cavite, anong sinasakyan ngayon, pare? Motorcycle taxi na napakadelikado. Or yung van, yung Yung maliit na van, van. yung van. Merong service road dun sa Cavitex. O doon sila dumadaan kasi bawal lang below 400cc sa ano, di ba? Oh. Bawal, oo. O ginawa ng ano doon, Nakakaawa yung mga kababayan natin. bibilis ng motor doon, oh, delikado. Oh. Oh, di bali kung lalaki ka eh. Eh kung senior citizen ka, So pare. wala na, huwag ka nang Wag ka- umakma pa, wag na. Hindi. Pero yung mga bata, bilib So, ako. ibig sabihin, ang policy natin, baliwala ang senior citizen. Nagtanong ka pa. Wawa naman tayo. Yun na lang. Sabagay, si paring Mark, hindi pa to eligible. Yun na lang Sobra sinasabi. na ako. Sumobra ka naman. Alin, yung... Yun na lang sinasabi. Takot. Yun na lang sinasabi ni paring Joel. Yun lang ang pag-aralan ni Mayor. Ayos ka na eh. Di ba? Bikutan to, ano. Oo. Ayusin lang yun. Yung West Service Road. Service road, Ang, oh. ang LGU ba hindi pwedeng gumawa ng sariling rota? Pwede. Aasa pa ba tayo sa national agency like LTFRB or DOTR? Within your jurisdiction, pwede kang gumawa. On your own. Pwede mong ganituin yan. Hindi, halimbawa, bus na galing ng EDSA, papayagan ko kayong dumaan dito. Actually, Tapos without the LTFRB, Yeah. pwede yun? Manong, actually, ang regulatory Take matters into their own hands na kasi nahihirapan po yung kanilang mga constituents. Ngayon, ang sinasabi siyempre ng LTFRB, hindi, on dato namin yan, we have to take care of everything. Then you go. Why don't we dissolve the LTFRB? Hindi, ang mangyayari dyan, maglaban tayo. Kung gusto mo. Pwede. I will challenge the LTFRB. Wala kang ginagawa. Nahihirapan yung mga kababayan Hindi, kasi ko. ang experience ko dyan nung araw sa local government, dapat kasi kinukonsulta ng LTFRB ang local government para magbigay ng prangkisa sa linya. Ay, wala yun. Mandated yan eh. Yes. Mandated dun sa batas yan eh. So ngayon, ang ginagawa nila, hindi alam, kagaya dun sa Las Piñas, may rota doon, Cavite, at saka Las Piñas. Okay. Oh, so ba't hindi kami kinonsulta? Di ba? Oh, so yan ang nag-guess. So, nagkakaroon ng station. Bottleneck, Bottleneck. Hindi, tsaka yung mga station. Gridlock na yun. Oo. Eh, alam mo naman, nung araw pa sa LTFRB, talagang... Hindi, perahan yan eh. Yung prangkisa dyan, di ba? Oh. Notorious yung LTFRB. Yung mga, yung UV Express. Oo. UV Express. yung Hindi, tawag pero, pala ron. pwedeng, kung ako ang local government, ganunin ko na. Oo. I will challenge. Hindi kayo pwede dito ito na yung ruta namin within our jurisdiction. Kasi kami, nag-isip kami. Ito ang Halimbawa, pinag-aralan namin. Ito yung mga Sa istasyon. loob ng isang syudad like Las Piñas, napakalaki niyan. Ilan sakay bago ka makarating doon sa ibang lugar doon? Tama. Eh kung meron kayong system ng transport na umiikot, di ba? May loop. Tapos may mga Stasyon. numbered bus Yes. within the city. Kami na bahala dyan. Ang nangyari po kasi, ang city, ang poder lang na city ay tricycle. TRU. Tricycle Regulatory Unit. Oh. Upper middle income na tayo. Ha? Dapat yung tricycle, ano na yan? Talking Mawala na yan sa kalsada natin. Sa highway, makikita mo, naka-tricycle. Alam mo naman ng political dynamics ng... Pathetic ang ating transportation system. Alam mo, nag-propose ako nung araw, monorail system. Iko-connect dyan sa LRT. Tri-City. Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque. Ikot lang. Sino po? Oh, syempre may Taipan na naman pumasok. LRT6 doon, Danghari. Oh, patay yung proposal ko, di ba? Oh. Sino yung Taipan na yun? Ay, kilala mo na. Sino? Oh. Meron kaming monorail na from the business centers. Wala rin yun. Hindi, Meron din nag-propose pa noon. Sa UP may ginawa pero hindi na itinuloy. No? Yung Project Moses, ewan ko kung naintindihan nyo. Kasi milyon-milyong informal settlers sa Metro Manila. Kailangan mo ng talagang dedicated space na malaki para mawala yung mga yan. Malipat natin. Yes, Better life for them. Oh. Ang nakita na itong isang grupo na to, think tank, ay yung Clark. Nung panahon kasi na yun, Oo. turnover Maluwag ang Clark eh. Wala Oo. akong project dyan and everything. Ang problema kasi, pag nilipat mo doon yung mga tao, pag nagtrabaho sila, wala na mahanap buhay doon eh. So magtatayo ka ngayon ng monorail na mabilis. Isasakay lang nila, nandito na sila Yes, sa Metro Manila. Ay hindi pwede raw. Why?
Kasi sayang yung real estate ng Clark. Ano yan, yung BCDA or Clark Development Corporation? Kasi marami naglalaway doon na private developers. Marami nang pumunta doon. Marami naglaway Pero ang doon. laki pa ng lupa ito kasi pag sumasakay ka ngayon ng domestic flight, doon na yung mga turboprop di ba? Oh. Di ba ang malaki dyan si di ba si Dennis Uy? Ang Isa sa malaking mga investment. investment dyan. Converge, malaking investment. Pero yung nakakuha ng kontrata doon sa airport, iba, parang may kumpanya. Philinvest. Philinvest, Philinvest. oo. Pero hindi, government ang nagtayo noon. Yes, tama. Sila lang nag-ooperate. Yan ang style Concessionaire. Sila ang concessionaire. Yung Aboitiz. Nag-invest ang government. Katakot-takot. Bilyonan. Tapos kukunin nila sila ngayon. Ang PPP yan. concessionaire. Hindi, Hindi. ano lang. O&M lang yun. OMM. Sila ang titiba. Parang ganun. 9:30 ng umaga, DWIC 882. Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ang ating pangbato ng Biyernes, Mark Santos. Hindi, Mark Villar Santos. Ano ba yung, hindi, talaga? Ano talaga ang Ano talaga pangalan mo? Mark Santos Villar o Mark Villar? Sinasabi ko yan sa mga committee hearing sa Congress. Hindi ako si Mark Villar. Mark Santos. Mark Santos po ako. Mark Santos. Pero hindi mo middle name Villar. Hindi, wala tayong kamag-anak na gano'n. Wala kang ganon, Walang kamag-anak na gano'n. Ito po kasi kasama namin si Mark. Galing po talaga to sa Through the Ranks. Ayan. Sabi nga. Talagang nagtrabaho. Nagbanat po ng Nagbanat buto ng to. bulo. Hindi nandaya sa government projects. Okay? Sino ba nandadaya? Malapit na lumabas ang mga kaso. o yung mga Kaso. mandaraya. Task force, Malapit na lahat yan. Ngayon, nag-utos daw, parin Jonat, para sa ito. Oy. Si King of the Road. Oy. Okay. Nag-utos, kayo mga importers, wag muna kayong ng bigas, wag muna kayong mag-import ng premium. Yeah. Premium. Premium. Ano ibig sabihin nun, pare? Mahal yung premium. Para masunod nyo yung 50 pesos na Ceiling price. ceiling. Price control, price control. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin, kung mumurahin yung i-import nyo, pwede nyo ibenta ng 40. Ibenta nyo ng 50 kasi nandiyan yung Yun, ceiling. tama. Mas lalaki kita nyo. Hindi ba napakagaling ng scheme na yon? Okay yun, Ayos Ha? Ayos. Huwag muna raw premium ang inyong i-import habang may ceiling. Ayan. Hindi. Ang issue dyan is, paano ba kami makakuha ng allocation Na importation. ng importation? Wala nang allocation ngayon eh. Hindi, pare. Everybody's ball game. Yes, it is everybody's ball game, but you cannot bring in anything Without without permit. yung SPS. Yun yung sanitary, phytosanitary, etc. Iba pa yung MAV. Doon kumikita. Kung Jonat, iba pa yung MAV. Ay, ba hindi? Iba. Yung MAV, Yung MAB, okay lang yun. yung MAB, bibigay ka doon Oo. para Iba pa yun. mababa ang iyong taripa. Yes. MAV. Pero whether mababa o mataas ang iyong taripa, kukuha ka ng Ng allocation. phytosanitary. Phytosanitary. Yan yung lumalabas na import permit. Yun na. Kasi doon po sa ibang bayan, hindi ship yung iyong binili Yes, kung wala yun. Kasi kaya barahin yun at pabalik sa'yo. Oo. Lugi ka na. So yun ang number, yun ang the gold standard Ngayon. of agricultural importation. So parang World Yan ang Trade, lumalabas parang na- WTO, mga agreement. Yan ganyan, na, yan na yun. Hindi So, naman pwede- yung SGS yan, di ba? Pwede Nung kayo araw may mag-import. SGS eh. Pwede kayo mag-import open yan, pero ito yun. Kasi daw po, yung high quality imported rice, nagko-compete sa local rice. Di ba matagal na yun? Akala ko po yan ang inyong dahilan kung bakit nagkaroon ng rice tarification. Di ba?
para yung ating rice industry medyo to shape up. Kailangan ng competition. Oh, you're contradicting yourself now. Hindi kailangan manggaling sa imported rice ang competition ng local rice. Tanong So natin. ano ba talaga? Saan ba talaga ang policy natin? Lito-lito na kami. May tanong ako dyan, Kuya Ano? Joel. Sino ang author ng Rice Tarification Law? At sino ang number 1 importer ng bigas ngayon? Oh. Bilyar. Ah, Bilyar. ano ba? Oh. Tahimik lang yan. Bilyar yan. Alam ko yan. SM at saka Bilyar ang biggest importers ng rice. Okay? Oh, happy ka na. Sinabi ko na kung sino. Hindi ko alam eh. Kaya tinanong kita, hindi ko alam. Hindi Ay, ko alam Diyos ko yan. po. oh. Ay! Yung pala. Ay! Matindi. Hindi ko Pero alam in yan. fairness kay Secretary Chu Laurel. I don't want to be fair to him. Kaya niya binanggit yun para while the government seeks ways to improve the quality of local rice naman. Kaya, We've been trying to find ways for a long, Hindi, long time. pakiusap lang yung kanya. Tingin mo, may makikinig dyan. in fact, nung binanggit niya, Meron bang power of... he mentioned this The law at the yung- sidelines at the launch of the National Seed Reserve Facility sa Quezon City. Oh, meron. Kaya, oo. Anong sinabi niya doon? Yun na nga, na hold up muna yung mga sa premium rice. words yung importer. na naman yan eh. Well, While we are trying to ramp up our ramp up the production. quality and the Press production. release. So, tingin mo, may makikinig sa kanya? Pero may good news ako sa inyo. Yung nga sariling bataan niya sa DA, pinaiikutan siya eh. Itong mga rice importers pa. Pinaiikutan sobra. Pero merong good news. Oh, Kasi, It's a good di ba, man. ipinasana ng Kongreso na yung National Land Use Act. Oh. Oo, LEDAC yan ni Presidente. After 39 years, Kong Jonat, dumaan pa sa inyo yan nung araw. yes. At nung isang araw, nag-press. Pinasa ng house? Pinasa ng House. At ang nasa Senate na ngayon at nag-press statement si Congressman Senator Raffy Tulfo, ipapasa namin ang National Land Use Act. Yun. O yun, Sino siya para magsalita for the whole Senate? baka Hindi, siya ang nasa chairman. majority siya. Majority. At saka yan ang kanya assignment. Tsaka wala na daw yung humaharang, parang gano'n. Oh. Balita ko lang, may super typhoon po na, Yun, na namumuo. Malakas yata yan. Ano? Papasok daw yan sa Next area of our responsibility, PFR. By next week, super typhoon. Baka abutan yan si Kong Miao sa Saan? doon sa Amampulo. Oh. Nandun ba si Kong Miao? Hindi good. Hindi na pala. Mahilig talaga sa content yun. Ano? Kasi pag pumunta ka sa online, sari-sari mo. May kasamang dalawang girls. Laging may kasama. May binubuhat pa sa beach. Sino? Si Kong Miao? Oh. Nandun sa Manpulo? Hindi gaya si Amampulo, may dalawang kasamang babae. Oh. Iba style nila ni Congressman Libiste Libiste, naman na oo. ito naman andun sa rally. Nandun siya sa sinasakay sa mga tourist bus, yung mga 500 constituents. Galing Batangas, niya. mga Galing estudyante, Batangas. no? Iba ang kanilang Pero parang pinauwi creation. Parang pinauwi yata. Oh. Pinauwi yung mga... So yun po, maganda Mahal kayo. You have 1 week to prepare. Okay. Yes, Kapag hindi oh. nangyari to super typhoon, marami po salamat, Diyos ko. Pero kung Yes, nangyari, at least handa tayo. Saan ba tatama? Sa... Malayo hindi pa naman, alam eh. oh. Par pa lang eh. Okay. Pero pag nakita na roon sa dagat na merong Hirap yan. possibility na mag-super typhoon, Pero wala po mawawala ko ngayon pa lang. paghandaan naghahanda na natin. tayo. NDRRMC. Ha? Yan, Ano yun? no? Tsaka Ano yun? yung local disaster. Meron bang Hindi, problema sa bagyo ngayon, tag-init eh. Habang lumalakas pala yan, pag mainit yung tubig sa dagat. Yes, Oo, yes. lumalakas. Oo, nagiging super typhoon talaga. Kaya yun ang problema dyan. No? Ang problema sa super typhoon, kung sino man yung nakapagtanim, nakaligtas sa El Nino, sisirain itong lokong typhoon na to. Pag dumado sa Yun namang hindi nakapagtanim, kahit dumating yung tubig, too late na. Baka hindi pa harvest nga yung mga tanim. maraming ganun. Nakakatakot. Ang problema kung Ang saan, laking problema natin sa food production. ang problema kung saan dadapo yan. Yun ang right, problema right. dyan. Sa dadapo yung super Yung typhoon. super type. Sa ngayon po, halimbawa, yung Magat, Magatam. Magat Dam. Nag-cloud seeding na dun.
Kasi matindi na ang problema sa tubig. Magat Norte, no? Norte ang Magat, eh. Oh. sa ano yan, Cagayan Isabela. Valley ba? Isabela. Yes. Kwampuya, eastern part of Luzon. Pero kahit, Dito sa West San Roque. pero kahit umuulan, yung Angat talagang pag summer, tutuyo, eh. No? Dapat doon bumagsak yung Nakukulangan, ulan. eh, no? Yun, ano eh. Gusto niyo nakakatawang balita? Sige, pare. Sabi po ng DTI, umaasa raw sila sa farm goods to boost export growth. Yan ang Farm comedy. goods. So. Farm goods to... DTI, we are importing 1.2 trillion pesos worth of agricultural goods every year. Ngayon, sasabihin nyo sa amin, umaasa kayo sa farm goods to boost export. Tanong natin kung ano yung farm Comedy goods. na eh! Comedy! Tanong natin kung ano yung farm goods. Comedy! Meron naman. Baka durian yan. Durian at saka... Meron naman. Pineapple. Yan. Meron malaki ang ano niya. Pineapple. Meron naman. Malaki. Coconut Pero, products. ano niya, sagad Tradi- na yung pineapple. Bananas. Banana, sagad na yan. So, mangoes. Sagad mangoes. na yan. Mangga, Ang mangga. mangoes, very limited ang ating supply. Dahil hindi makapasok sa ibang Hindi, bansa. dahil ang local consumption, malakas. Malakas. So, Tapos meron din tayong durian. durian, no? Other exotic foods. Meron din tayong Dragon fruit. Cacao, dragon Oh, fruit. Dragon fruit. Oh. Ang sabi nila, purple yam daw, ube. Talo na tayo. Yan ang flavor of the month. Ang purple Yung purple yam, yun na nga ang problema Carmelite natin. Sisters. No, tinanong na sa kanila. And where are we having good harvest of purple Tinanong yam? na. Tinanong na. Sa meron. At saka saan yung meron? Kasi puro backyard 10. Kaya nga, Nasaan yan? Where is it? kaya nga, yung kanila, umaasa lang sila. Hindi naman nila sinabi mangyayari. Alam mo, sa, Umaasa lang kami sa farm goods to boost exports. Yeah. alam mo sa Vietnam, they dedicated provinces for purple yam. Specific. Yun yung sinasabi natin key production areas. Ito, huwag kayong pumunta rito. Purple yam ito. Area na ito. Ayun. Wala kayo ibang pwede tanimin dyan. Ito yan. Dedicated. Dedicated. Bawal magtanim ng iba doon. Oh. At Kasi napakaganda ng soil for that particular crop. At the same Yan time, ang sinasabi ni Parin John. ha? at the same time, sila na rin magpro-process doon. In other words, so mo lang dagdagan ng iba pa to. Purple yam, ang dami nang pupunta nun. Ice cream, ang daming pupunta nun. Ang dami. Ang dami. Di ba ginawa nila yan Confectionery, nung bumagsak ang bread. sugar natin nung araw sa Negros? Parang... Nag-shift na nag-shift crops. ng crops. So, mangga, Marami doon sa sugar plantations. Naging mga poultry. apple tree. Oh. Kaya gumaling tayo sa poultry. Inasikaso kasi no may mga knowledge and capital. Yung mga sugar farms dati, may capital yan eh. At may knowledge. May know-how. Hindi yung mga asindero. Management, may mga asinderong hindi idle Oo. Talagang nagtatrabaho. Yes, oo. So alam nila magpatakbo ng farm at may kapital sila. So nag-switch sila halimbawa sa poultry. Kaya gumaling yung poultry industry natin. I remember nung naging pasero si Mr. Danding Kuhangko nung araw. Binigyan niya kami ng mga yung mangga na dried mangoes na ano. Sa meron farm pala niya yun. sila, sa farm niya. nila. Sa Mark, farm sabi niya. niya, nagtatanim ako ng mangga dun sa ano. So, ibig sabihin, siya mismo may-ari ng Pati lupa. nga yung yung langka. Meron sila. Nagtaroon Meron sila. na, meron sila. Kasi ano yun farm in deep in his heart, he's a farmer. Si Danding. Kaya nga yung coconut talaga in love na In love na love siya dyan sa coconut. Meron study sa UP, mga kaibigan, tungkol sa lapas batchoy. Alam niyo yung lapas batchoy? Oh, sarap yan. Masarap O, yun. kita mo? Ang reaksyon nyo, ha? Masarap po. Ang sabi po nung study ng UP, ito daw lapas batchoy, pwedeng magkaroon ng GI, Geographical Identity. Kasi it comes from a particular Iloilo. geographic, which is La Paz. La Paz, Iloilo. It's a town in Iloilo. At pag doon ka kumain nung tinatawag na La Paz Batchoy, I swear, makakalimutan mo pangalan mo. Sa sarap. Doon pa lang sa airport niya nung araw, sa old airport na Iloilo. Na Iloilo? Pag magbe-breakfast kami doon. Mandurriao, sa Mga crew ng Mandurriao. Philippine Airlines.
Sarap. Ako, pag pumunta ako ng Iloilo, pare, pumupunta ako sa La Paz at doon ako kakain. Kakain Doon ka sa mismo, public market. Somehow, iba eh. Iba. Ayon po sa study ng UP, kailangan daw magkaroon ng formal organization para maging, GI. Ilan lang ang GI dito sa atin eh, yung may geographical identity. Ang halimbawa po dyan eh yung, Sisig, hindi? wala, Guimaras Mango. Yan. Yes, oo. Yung asin, Pangasinan ba yan? Tibuok from Albuquerque, Bohol. Asin? Oo. Aklan Piña Fiber. At saka yung Tinalak Tau Cebu Textile. Diyan po yan sa South Cotabato, Lake Cebu. Lake Cebu. Ang mga tibuli. Oh, yan ang gagawin. Yan ang ginagawa ngayon ni Secretary Roque. Marking. Yung markings na ano. Yung mga sinasabi ni DTI. Hindi eh. Racket naman yung Parang mga helmet- parang sinasabi helmet mo dun eh. Parang Wala helmet kinala. Ay, hindi ba? Wala kinalaman sa GI to. Tapos may Di ba bayad yung marking na yan. Yung GI po is the equivalent of an intellectual property. Yes, intellectual property yan. Pagdating sa mga cultural heritage, Yes. kamukha niyan. Ang sinasabi ng UP study, yung batchoy na yan Kailangan GI. ay ang laki ng tsansa. Yan nun yun na. Sama lapas nyo ba? na. Oo. Pero kailangan daw po, alam nyo nung in the 80s, bihira dito sa Manila yan. Ang Yan, batsoy. lapas Ang batsoy. batsoy, oh. Meron isang tindahan doon sa may Saints Co sa Vito Cruz. Doon ang may... Casa Ilongga. Saints ko. Vito Cruz. Casa Malapit sa Ilongga. Lasal yan. Di ba? Oo, Lasal. Nakatira kami sa Pasig. Casa Ilongga. Dinadayo ko yun, pare. Vito Cruz ka. That is the closest to the original La Paz Batchoy in La Paz Oo. that I could find here. Kala ko may dinadalaw ka. Hindi, Saints ko yun. Saints Kala ko ko may muna. nililigawan ka sa Saints ko ng mga panahon. Hindi, batsoy muna. Binata ka pa naman. Batsoy muna, batsoy muna. Kaso hindi kami nagkatuloy yan. Saints ko. Batchoy, La Paz doon. Ngayon kasi may mga batchoy rito na Ang sabi ng UP study, masama yan. Kasi makukorrupt yung original na lasa nung lapas Ng batchoy. batchoy, oo. Kung meron nga ngayon instant lapas batchoy eh. Meron. What a stupid idea. Pero Cup walang noodle, masarap cup yun. noodle. Ginamit mo lang yung pangalan ng lapas batchoy. Hindi naman talaga Mga yan. nakasashay na yung freeze-dried. Yung inasal ba, ilalagay merong doon. GI yun? Chicken inasal ng Bacolod? Wala pa. Wala pa rin, di ba? Magkapatid Isa pa yan, oo. Magkapatid yun, eh, no? Masarap din yan. Chicken inasal. Chicken eh, oh. inasal. So, anong proposal ng UP study? Kailangan magkaroon daw ng asosasyon yung mga tindahan ng batchoy para magkaroon ng purity na hindi makorrupt. May certain lasa yan na hindi mo talaga. Ewan ko. Baka ang sikreto yung ginugupit yung. Baka. Di ba yung atay ginugupit yan eh. Pero Tapos yung pinag-aralan manok, talaga ng UP, no? Yung kanilang, may study may sila. study sila, no? Secretary. to preserve and promote the batchoy, lapas batchos as a It's a GI. cultural thing. It's a cultural thing. Walang iniwan yan doon sa Michelin, eh. Di ba? Yung mga... Michelin. Michelin ba? Michelin. Michelin. Michelin, gulong pala yun. Gulong yun. Hindi, French kasi, kaya yung IA, eh, no? Ngayon, kung may association kayo, meron kayong puwersa para maitulak yung pagiging GI. Yes. Kung hindi, walang mangyayari. So, sino magsisimula niyan, pare? DTI. Ha? DTI. Kayang-kaya ba? No? Kaya. Intellectual property is under DTI. Seryoso ka? Yes. Kaya ng DTI? Dapat. Secret. Yung mga ganyan study, Oo. dapat pinapatulan ng mga government officials. Yes. Yes. Kasi pinag-isipan po ng gusto yan, research ng gusto yan. Ngayon, kung babaliwalain nyo lang yung suggestion ng study na yun. Sayang. Sinayang Sayang ninyo. lang. Kasi sinabihan doon sa Senate, eh, puro kayo research. Ayun, Kaya okay. hindi na talaga research kayo. Puro kayo lupa! Puro kayo research. Ako matalino. Sabi niya gano'n. Ito pa, isa. Nagkaroon, nagsulat daw. Ang ormok may unique Pineapple. pineapple, pati yung culinary, yung dishes dyan, Oo. ibang klase.
Ormoc, oo. Si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez at saka si Congressman Richard Gomez. Sila po yung panauhing pangdangal. Noong coffee table book po ng mga pagkain sa Ormoc. Nag-launch ng book. I'm so interested with this. Actually, nagbablog si Congressman Richard Gomez ng mga luto. Nagluluto siya. Kaya nga sila ang bisita eh. Mukhang ano. Ang sumulat po, Homemade, A Taste of Ormoc. A coffee table book, ang nagkuha po nito ay si journalist to si Bam Tenorio. Si Bam. Si Bam. Philippine Star. Lifestyle editor. Lifestyle yan, di ba? Lifestyle. Kaibigan natin yan. Pagkain. Nag-launch pagkain, sila sa Ormoc. Ormoc. Bam Tenorio. Sana hindi lang Ormoc. Hindi ka nagsasama, Bam, ha? Sige. All of the Huwag mo naman kami padala ng libreng kopya niyang Ng libro. cookbook na yan, di ba? Dati kasi meron tayong tinatawag na one town, one product. Oo. Ewan ko kung ano nangyari doon. Because if you have Sayang, this, ano? yung one town, one product, pwede mo nang yan sa GI yan. Yung mga ibang workout. Halimbawa, yung mga tsinelas sa liliw, Yan. unique yun, matagal kasi ba ang process ng GI? Pero at least meron kang umpisa. Instead of doing it trustmark. Paano mangyayari yan? Yung product one. Kung walang support ng DA, kailangan may support ng Hindi, Department dapat of patulan yung proposal na yan. patulan Maganda yan, di ba? Dapat patulan nyo, di ba? Kasi hindi Kung naman ako wala si, naman kayong... Walang mawawala. Wala namang mawawala dyan. May Baka DOT kailangan din. Makialam din yung DOT. Si Congresswoman Jam Baronda. Baronda. Ikaw na mag-umpisa niyan, Brad. Ay, sis. Sis. Sino yun? Si Jam Jam, from the Lone District From the Lone District of of Iloilo City. Jam. O yan, organisahin mo na yung mga lapas. Sipag yan. Tama yung lapas Batchoy. Kasama ko sa housing yan. Bumibisita kami doon sa mga housing projects. So, Bawat region nga may longganisang sariling style. Yan, meron. may vegan. Yung Ilocos longganisa, Yan. yung bilog. Yes, iba yan. May Cebu. Yung Cebu, masarap din yung Cebu. Yung maliliit. Yung mas maliliit yun. Bilog-bilog. Pero mamula-mula, di ba? Lokban. Yan, Lokban. Lokban longganisa. Yang yung longganisa ng kalumpit. Yan, iba rin Iba lahat. unique yun. Meron nga mga pansit Kabagan, di ba? Yan, yes. Ibang klase. Malabon, di ba? Pansit. Pansit Malabon, Iba. pansit. Pero pinakaburito yung pansit canton di ba? Yun ang masarap no? Inimbento lang dito yun Walang ganun sa China. Walang ganun sa China. Hindi, Yung Canton, Guangzhou. narito ka na rin lang. Alam mo sa lechon, di ba? May Cebu lechon. Yes. Ano yung Las Batangas Piñas lechon. lechon? Ba't kilala Las Piñas? Meron kayo. Ang dami, may hilera kayo dun sa may... Hindi. Saan Lechon ka- manok yun nung araw sa Hindi, Sapote. lechon- Sa Sapote. oo. Nung Lechon araw. baboy? Wala na lahat yun di ba? Hindi, lechon Ito ba baboy. yung bago ba yan ngayon? Hindi, laging nandun. Nung Pagdaday, kami mga Paranaque, kaysa Nung lalayo pa kami, araw. tutuloy Kasi kami sa sa Las Paranaque, Piñas. Tapsilog, di ba? Oo. Dito sa May San Dionisio. Bakit kayo sumikat sa lechon? Hindi, yun yung lechong manok na parang inasal ang okay. dating nun. I see. Nung na-develop na yung lugar, nawala Nawala na lahat yun. Sayang yun. Hindi ka mukha nung Laloma, yung... Nandun pa rin. Talagang yun. Nandun pa rin yun. Talagang yun. Institution Actually, na yun. magandang buhayin sana yun. Sana yan, Attraction Kapag yun. ka- Bago ka pumunta ng Cavite, di ba? Oo, dadaan ka sa Las tama. Piñas Lechon para manok yung bumili lechon doon, nung araw. Pag medyo naiisip ko yung lechon, dadaan ako Laloma, bibili ako 1 kilo. Nandito Yung mga na takaw na yung takaw ka sa lechon. Nandito rin si Bulechon. Meron ng mga meron na rin. Di, tsaka pwede kang bumili. Papa-freight mo lang sa aeroplano Pwede. Pwede na ngayon Anong... Marami. Lechon, Cebu lechon. Meron na sa Oo, airport eh. Airport, may tinda na rin. Oh, Hindi, pero ito buo nakapak. buo, pwede na. No? Dito marami na rin na nagtitinda. Kasi yung kaibahan ng lechon Cebu, wala nang sarsa yun eh. Nandun Suka na. lang yata yun. Suka. Nasa loob na Nasa loob na nung yung lechon. yung mga lasa niya, mga Pero, herbs. pero ang ginagawa ngayon dito sa atin, sa Metro Manila, yung belly lang. Belly lechon. lechon yung kasi Yung maliit. hinahanap natin yung malambot, di ba? Yung maliit, O, yung belly. maliit.
Pero mas crispy siya. Tsaka ibang ibang luto eh. Ibang luto. Nakabilog lang siya. Nakabilog, pwedeng ihanda pa. Ginugutom tuloy. Ginugutom tayo tuloy Pwede doon sa tayo mga kumain pinagsasabi siguro. nyo. Oo. Ayun. Exactly. Walang hearing ngayon. Ano Hindi, wala handa, this is the time na paghahanda eh. Kasi during July 6, yan yung start ng trial. Ang dami ngayon moving parts. Ah, There are a lot oo. of people moving around. Ang sabi po, advice nila, huwag kayo umasa sa social media Para sa informasyon nyo. for the information Yes. on the trial. Yes. Kasi po, both sides, prosecution And defense. and defense, magpropaganda yan. Magiging victim po kayo ng propaganda force. Oo. kung aasa lang kayo sa social media. Yari kayo. So, ang advice, halimbawa, ng mga NGOs, yung mga independent thinkers, may sariling palo kayo. Batayin nyo mismo. Baka Kayo umasa nagagalit, dyan. nagagalit kayo, hindi naman kailangan magalit. Hindi, panay fake. Hindi, Ang dami- kung bumasa ka sa social media, halimbawa, yung pakulo ng defense yung, o pakulo ng prosecution yun, di bias na yung malalaman. Kitang-kita mo eh. Ang daming fake news talaga. Grabe. So saan pala dapat umasa ang mga tao habang sinusundan Manood nila ka ang ng TV. impeachment, At then pakinggan mo Mainstream talaga sila. media. O mag-research ka. Kapag yung mga wala kang nakaraang oras. impeachment, wala pang social media nun eh. Kaya talagang panunuurin mo, di ba? Ito, manonood kay ka ERAP, dapat. kay, tsaka yung Manood ka kay ng Chief Justice karambola, Corona. tsaka makinig ka sa karambola para Direct, sigurado. direct. So, ang gusto niyo yung sabi ng DepEd, Are yan, importante yan, yung classrooms. hindi, may yung Bomb malapit po nang matapos no? Bomb threats, deadly weapons. Okay. Yan daw po, maaari daw po kayong Fake news din yan. matanggal. Exclusion. Yes. Merong ganun at the same time. May bomb threats na ba? Dumadami yung Kahapon. fake news. Sa Quezon City. Kahapon isang PAL flight, Philippine Airlines flight, may bomb Pero threat. sabi, Bomb threat sabi kahapon. ni Secretary Angara, we need to take this threat seriously. Yung mga yan. Yung ba kailangan niya i-announce? Di baka lalo matakot yung mga estudyante. Hindi ko Kaya lang nandito alam. ka rin naman, Hindi ko Congressman lang. Yes, Mark. oo. Anong iyong opinion sa pagbaba ng sa premature juvenile law? Gawing Pagbaba ng... AIDS. age. Umuugong ba yan sa I-legislate House? yan, o, sa alam mo, umuugong ba hindi naman, may mga kanya-kanyang paliwanag sila. Pero talaga yung exposure, tingin ko dun sa social media. Mas Oo, mabigat. Lalo na yung mga ina-idolize ng mga bata ngayon. Pero you know what? Yung Nung 7-6, ano ba yun? Nung high school 7-6 ako, Oo. first year high school ako yung seatmate ko, may dalang baril ganun. Oh, so that was 76, 77, no? May dalang baril, di ba? Oh, may baril di ba? Oh. Ako, nagbabaril ako nun. Hindi, kasi may Pero mga wala interview lisensya. kaming mga resource persons. Di ba sila dating kong Joey sa Apelais. Maraming pasaway na. Dapat wala nang Yes, takot ang oo, mga kabataan at dapat ibaba na It's daw. yun more yung- about discipline, no? Oo. Discipline, no? He has to convince all the congressmen and the senators. Anyway, Yung kanyang bago posisyon. tayo maalis, again, babatiin ko uli si si Manang V. Vilma Laksamana. Ayun, naimbag kasangay mo, mama. Naimbag ka pa nagkasangay mo. Ayun! Mamati! Kailangan na Mabuti na lang interpreter, dito no? si Ko. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Galing, Laksamana, galing, oo. ang ating Friday special, Mark Santos, ako si Conrad Manal, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882, hanggang sa Lunes. Pero ngayon, andito na si Miss Kath. Ayan. Mayor Mita sa Sentimental Morning. Bumulong pa, no? Carambola. Carambola.
Karambola sa DWIZ. Programang sasaluhin ng iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Matalinong usapan na naiintindihan kahit ng masa. Matalinong usapan na walang pinapanigan. Matalinong usapan na walang kinatatakutan. Karambola sa DWIZ. Kasama sina Jonathan De La Cruz, Conrad Banal at Joel Laksamana at ang kanilang mga matitinding bisita. Karambola, usapang pinag-iisipan, tatalakayin, hihimayin. Karambola sa DWIZ. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas.